Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong April 6 hanggang 12. So mga Sagittarius, alamin po natin ang naghihintay sa inyo para sa week na yan. But first, ihanda mo na ang iyong isang tanong para sa iyong isang tanong, isang sagot later. So after our reading, meron tayong pangmalakasang isang tanong, isang sagot. So wait for that. I-prepare mo yan, sasagutin ko po yan. Okay? So let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Sagittarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman for the week. Inhale and exhale your cards for the week. You have beautiful, beautiful. Siya nga pala mga mahal ko Sagittarius, thank you po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, and also sa lahat po ng mga sumusuporta every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in your background energy, the Seven of Pentacles. Meron ka daw mga hinihintay ngayon. No? Hinihintay magbunga, hinihintay ang sagot, hinihintay ang resulta, hinihintay ang tawag, no? And you've been waiting patiently. Sabi dito, this week, continue your diligent patience. Continue your hard work. Continue your dedication. Kasi merong patutunguhan ang mga paghihintay na yan. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa, huwag ka mawalan ng hope na talagang darating ito. Okay? Panahon to be very, very, very open to your energy na parang akin to, kukunin ko to, hihintayin ko to. I'm just gonna wait with no negativity. Okay? Especially here in your core energy, meron kang the King of Wands. Alam ng yung spirit guides kung gaano ka katapang ngayon para suungin yung mga bagay base sa yung plano. No? Meron kang gustong mabuo, ma-create, malikha, matapos. Meron kang mga pangarap na gusto mong maabot. Pinapayuhan ka dito, Sagittarius, to open yourself to criticism para lalong ma-improve yung gagawin mo, ma-improve yung performance mo, no? Siguro meron kang mga nakikita na hindi mo naman talaga actually napagtutuunan ng pansin. So let the other people tell you na parang, huy, Sagittarius parang malito, o Sagittarius ganito gawin mo. So listen to that para mag-improve ka. Pero yung iba, yung mga bashers, hayaan mo sila. Wag mong pansinin, wag mong i-big deal. Basta ikaw, productive ka, ginagawa mo yung kaya mo, sapat na yon. Okay? King of Wands, the Five of Swords. Sabi ko nga, umiwas ka sa mga taong nega. Alam mo na ikaw yung uri ng tao na sa lugar ninyo o sa grupo ninyo, ikaw yung may kakaibang pangarap. Ikaw yung may kakaibang gustong abutin. To the point na yung ibang tao ayaw kang suportahan. Baka dinadown ka or alam mo yon, sila yung rason ko bakit parang feeling mo pinapanghinaan ka lagi. Baka family member mo ito or kamag-anak mo, ganyan. And you feel like kung hindi nyo ako bibigyan ng suporta o kung ganyan kayo sa akin, okay lang. Ako gagawa mag-isa. Ako yung kikilos mag-isa para abutin ito. No? So wag kang magtiis sa mga bagay o sa mga lugar na walang suporta pagdating sa pangarap mo. Kayang-kaya mo yung abutin on your own. Okay? So, Sagittarius, ano ba yung mga hinihintay mong mangyari ngayong second week of April? Comment down below. Idasal mo na yan ngayon. I-comment mo na yan. I-manifest na natin para dumating for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the High Priestess. Sabi dito, mag-focus ka sa iyong sarili. Kahit na marami kang mga bagay na hindi sure. Alam ko na meron kang hinihintay pero hindi mo alam kung kahintay-hintay pa ba yan? May aasahan pa ba ako dyan? Napaka-clueless mo na ngayon, ano? Napakaraming bagay na hindi sigurado, uncertain. Pero isang bagay ang sure, sarili mo. No? Kung tawag to ng damdamin mo at ramdam mo na ito yung dapat mong gawin, pakinggan mo yun. Sa kabila ng hindi ka siguraduhan, dapat sigurado ka sa iyong aksyon, sa iyong sarili. Okay? High Priestess, the Death card. Okay? Pinapayuhan ka dito na
just trust. Magtiwala ka lamang doon sa mga bagay na dapat na talagang tapusin, dapat layuan, dapat baguhin, dapat mag-transform. Kasi isa yan sa mga direksyon ni God para sa iyo eh. Pinipilit niyang baguhin ito para sa iyo. Pinipili niyang tanggalin to para sa iyo. Kaya maniwala ka lamang that changes or the endings in your life are just the start. Okay? Lahat ng pagkatapos ay bagong simula. Kaya ito yung ito yung opportunistic way for you to gain more. Kaya i-welcome mo yung ending ng mga bagay-bagay para makapagsimula na yung mga bago. You need to trust the process and you really need to believe that whatever is happening ay para sa iyong kabutihan. Okay? In the area of what you need, meron kang the Two of Swords. Sabi dito, kailangan mo makapag-decide. No? Kailangan mo talagang mamili sa dalawang magkaibang bagay para yung hinihintay mo ay magkaroon na ng paggalaw. Okay? Nakita ko dito, minsan, ikaw ang gumagawa ng reason para ma-delay or tumagal ang isang bagay dahil takot kang mag-decide. Takot ka sa responsibility, takot ka sa outcome, takot ka sa failure, kaya lalong minsan ina-avoid mong harapin yung issue. And dapat dito, harapin na daw, upuan na, pag-usapan na, para alam mo yung next big move mo. Kapag hindi ka daw matapang mag-decide, huwag ka daw umasa ng growth o huwag ka daw umasa ng paglago o pag-abante. Those successful people in this world are great decision planners. They are brave enough to choose the path para sa kanila. Panahon to para sumugal ka at mag-try ka. Enough na of traveling on your comfort zone. No? Get out of your playing safe area to achieve your greatness. Okay? Two of Swords, the Tower card. Yes. Kesa ang Diyos pa ang magbago ng mga lahat-lahat sa buhay mo, ikaw na mismo mag-initiate ng change. Okay? Hanggat hindi ka na nagigising sa katotohanan na kailangan ko mamili ngayon, si God na magbabago niyan. Baka mamaya pareho pang tanggalin, di ba? So, i-accept mo yung pagbabago na dulot ng choice mo. Siyempre, kapag nag-decide ka, magbabago lahat yan, di ba? Yung routine, yung schedule mo, yung buhay mo, kasama yun. Kaya huwag ka nang matakot na baka may magbago. Ganon talaga because you're gonna choose. Okay? Choose so that things could change for you. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the World card. Sabi dito, napakalawak ng mundo, Sagittarius. Napakalawak ng pwede mong abutin, na pwede mong makuha, na pwede mong gawin. Come out of your shell. No? Masyado ka nang nakontento sa maliit mong mundo na yan. Na paulit-ulit lang ang ginagawa mo, pati outcome, pati problema. You're running in circles. At nakakapagod na ito. Diba? Meron kang pangarap. Gusto mo nang kumawala sa mga toxicity or hirap. Sabi mo, hindi worth it na mahirapan lang ako lagi. Kung maghihirap lang din naman ako, I want to make it big. Diba? So ngayon, para matupad tong pangarap na ito, you need to step forward and break the chains, break the cycle, and begin your new journey. World card, the Three of Pentacles. Si Three of Pentacles sabi dito, kung ikaw ay takot na kumawala sa iyong comfort zone, maybe because you feel like you're so alone and you cannot do this on your own. Meron daw mga taong makatulong sa'yo. Maaring kapatid mo, mga anak mo, magulang mo, best friend mo, marami eh. You just need to open yourself for their help para ma-assist ka sa inilalaban mo ngayon. Para hindi ka lang basta-basta naghihintay dyan sa isang tabi. Baka ito na yung reading na sinasabi sa iyo na yung spirit guides na habang naghihintay ka sa bunga ng hinihintay mo, panahon to for you para kumilos. No? Kumilos na kumawala sa nakasanayan at makipagtulungan nang sa ganon, magbago na yung kwento ng life mo. Okay? In the area of your near future, meron kang the Empress card. Yes, in the near future, dahil sumugal ka ngayon, you get out of your comfort zone, nakipagtulungan ka, nag-improve ka sa mga dapat i-improve, at talagang nanalig ka sa iyong sarili na gagawin mo ito. You have chosen a different path that changed your life. At talagang kinapitan mo yung iyong pangarap, heto ka.
Sitting pretty ka sa abundance or bunga ng mga pinaghirapan mo. I don't know why nakita ko ng new house, new property, new clothes. Talagang ibang-iba ang buhay mo dito sa near future kesa ngayon. So anong lesson dito, Sagittarius? Para ma-meet mo to, itong Empress mode ka, no? Babae ka man o lalaki, energy ito. For you to be able na magbunga lahat-lahat ng pinaghirapan mo, kailangan mo ma-realize yung lesson nito para makarating ka dito. You need to open yourself to try something new, to believe in your ability, to believe in your dreams, maupo, mamili, magkaroon ng choice, at magkaroon ng paninindigan para maabot mo ito. Okay? Your abundant life. Empress card, the Nine of Swords. Yes, lahat ng problema mo before, lahat ng mga issue mo before, na wala akong ganto, wala akong ganyan, paano na ako bukas, paano na ako next month, lahat yon lusaw. Dahil you are now sitting here, sitting pretty sa mga naipundar mo, sa mga napayabong mo sa buhay. Many of you may sariling negosyo, at talaga namang ito na yung sumasalo sa lahat ng pangailangan, o kaya you're gonna land on a job na talaga namang sobrang solid nung kita, kaya lahat ng mga problema mo in the past, solve na. No? So makakaasa ka na yung mga solusyon sa yung problema darating. And you are now very, very pristine, sitting down, happy, contented sa meron ka. Congrats po. You are now living the happy life. Okay? In your challenge, meron kang the Ace of Swords. Sabi dito, Sagittarius, kailangan ngayong linggong ito, maging palaban ka. See the clear picture, the big picture. No? Kailangan makita mo kung ano yung lagay mo sa mga bagay na hinihintay mo. Okay? Ito bang hinihintay na to ay ilang buwan na ba to? Ilang taon na? Kailangan klaro sa'yo kung ano yung next move mo para maganap na ito at makuha mo na. Kasi kung hanggang ngayon malabo pa rin sa'yo, ay baka kailangan mo nang i-evaluate. Ano ba yung hinihintay ko? Kahintay-hintay pa ba yan? Nasa reality ko pa ba yan? Ganyan. So, kailangan clear sa'yo this week. Lahat-lahat. Pinapayuhan ka din na makipag-usap ka clearly, communication, no? Kung kailangan mo nang tumawag, mag-text, mag-email, mag-chat, gawin mo para klaro lahat ng mga expectation mo at yung mga dapat mong asahan moving forward. Kasi kapag malabo to, dun ka nahihirapan eh. That Ace of Swords, the Eight of Wands. Yes, para alam mo yung direction mo. Kaya kailangan linawin ngayon pa lang. Okay? While we're talking, ano ba talaga ang gustong gawin ni Sagittarius? Saan mo to balak dalhin? Ano yung plano mo next 6 months, 6 years, no? At ano ba tong inaasahan mong darating? Ano ba tong pilit mong hinihintay? Kailangan klaro na yan para makalarga ka na at bumilis na. Okay? In your fortune, meron kang rainbow blessings. Blessings are showering your life. Claim mo to. Sulat mo sa baba, i-type mo, I claim blessings are showering my life. I claim it, I claim it, I claim it. May darating daw po na swerte this time. Congrats. In the area of your fortune, you have the Eight of Pentacles. Isa pong malaking good news pagdating sa iyong pinagkatrabahuhan. Okay? Some of you are getting that promotion. Some of you are getting that job. Meron po sa inyo makakuha this week na parang employee of the month. Abot mo yung quota this week. Or meron kang reward for your hard work. Some of you parang nakikita na ni boss yung potential mo, o kaya you are now stepping forward on a bigger opportunity na hindi mo akalaing kaya mo pero kayang-kaya dahil marami ka ng experiences from the past. So congrats. Meron po sa inyo parang meron kang i-display eh. Parang meron kang ipapakita na ready na, hinug na, papakita mo na yung project o yung pinagkakaabalahan mo for them to see or for them to buy, parang ganyan. So, kung ano naman tong hard work mo, it is going to pay off this time. May magandang reward o magandang resulta ang pinaghihirapan. Congrats po. Eight of Pentacles. The Star card. Yes. Wow. Takpan ko lang siya. Medyo FHM, no? So sabi dito, ang iyong pinaghihirapan, maaabot ang iyong goal this time. Meron kang inaabot na goal eh. And this week, abot kami siya. May improvement, no? May nararating, may nangyayari. So asahan mo this week, halimbawa, ang iyong goal ay makabenta ng 3 units ng condo. Naku, abot kamay. Example din, ang iyong goal this week ay makabenta ng gantong property. Naku, magugulat ka na lang, abot kamay siya.
O kaya example, ang goal mo this week ay talaga namang makapasok ka sa Magic 7 na mga potential na ma-promote. Naku, isa ka sa mga yan. So whatever you're trying to work hard for, meron ka mapapala at meron to mararating katuparan ng iyong goal. Congrats po, i-claim mo na to para sa iyo yan. In your divine messages, meron kang balance spirituality and practicality. Wait lang ha, meron akong narinig sa nakitang image about a house. May bahay. Meron kang kinukumpone or meron kang renovation o meron kang minamanifest about a house. The clarity of that message is now. Meron ka ng malinaw na path patungo sa goal na yon. Congrats po. Okay? Balik tayo sa iyong divine messages. Balance spirituality and practicality. Balansehin mo daw ang iyong pagdarasal at saka pagkilos. Kumbaga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Very good. So, the more you pray, the more hard work you should put out. Kasi dalawang bagay na yun, pagsamahin mo, talaga namang combo ng tagumpay. You have the 10 of Cups in your divine messages. Sabi dito, talaga namang fortune after difficulty. Kung nanggaling ka sa hirap, hikahos, paghihintay, frustration, this time around, you will receive the good news for you and your family. Hindi lang ikaw ang mag-celebrate, kundi buong pamilya din. No? Panahon na para to pa rin lahat ng pangarap at dalhin siya sa iyong reality. Dati, pangarap lang, dati idea lang, ngayon, abot kamay na. So, congrats po in advance, okay? Meron kang pampamilyang balita na dapat asahan na magpapasaya sa'yo. 10 of Cups, the Ace of Cups, okay? Some of you are having this new house or new partner, baka naghahangad ka ng bagong pag-ibig, darating na siya, o naghahangad ka ng isang magandang oportunidad na labis-labis na mag-cater for your family. Example, yung anak mo, pinapangarap mo magkaroon ng trabaho, o kaya yung apo mo, wini-wish mo makapasa sa ganitong klaseng school, no? So kung ano man yung wish mo for your family, it will be granted. And you're very, very happy ka sa katuparan nito. Congrats po. Okay? I don't know why, I'm seeing here pregnancy. Congratulations. 3 cards na nagsabi sa iyo ng pregnant. Meron po sa inyo nag-manifest ng baby o nag-manifest ng surrogacy or IVF, ganyan. It will be fruitful para sa iyo. Congrats po, baby is on the way. So kung sino naman dyan nag-manifest na yon, congrats. Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Sabi ko nga sa inyo, iwas-iwas sa isang taong mayabang, arrogante, ganun. So, make sure na lalayuan mo siya. You have Star, yes, guaranteed success. Kung naman itong pinaghihirapan mo, garantisado ang tagumpay dito. Congrats po. You also have Broom, new home, new attitude. Talaga namang sabi ko sa inyo, may bagong bahay, bagong lugar, bagong environment. Congrats, congrats, congrats. Confirmed na confirmed. You have needle and thread, a sincere wish will be granted. Congrats po, meron daw po kayong isang kahilingan na matutupad this time. I-claim mo na yan, para sa iyo yan. Ang outcome ni Sagittarius for April 6 to 12, the Strength card. Silent success ito. No? Lahat ng mga pinaghirapan, pinagtiisan, lahat ng mga pinagsumikapan mo, lahat ng mga ginapang mo, ito yung reward. No? You've been waiting patiently for this and you will achieve this dahil nagpakatyaga ka. So, lahat ng iniyak mo, lahat ng ipinawis mo, lahat ng mga ipinuyat mo, worth it ito. Okay? Strength card, the Knight of Wands. Yes, may good news sa darating. Good information ito. Antabayanan mo po sa text, chat, email, or GC ninyo. O kaya talagang mayroong magsasabi sa iyo ng magandang balita. Ito na yon. Na makakalarga ka na dahil talagang kayang-kaya mo na siya now. Congrats. Ang kinin mo to, wag mo sayangin. Panahon na to for you to achieve or get this opportunity. Okay? So yan ang outcome mo for April 6 to 12. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So Sagittarius, close your eyes. Concentrate on this one question. Okay? Inhale and exhale your answer to your question. You have the 6 of Wands, the 3 of Wands, and the Knight of Cups. Beautiful. At the bottom of your deck, you have the Page of Wands. Yes, an exciting good news is about to arrive para sa'yo.
Kung ikaw ay nababagabag kung darating ba yun, o offeran ba ako, akin ba yun, makukuha ko ba? The answer is a big, big, big yes. 4 cards are telling you yes, yes, yes. Positibo ito para sa'yo. Kung ikaw ay nag-aalangan para sa isang bagay o nagdadalawang isip para sa isang pintuan or opportunity, your spirit guides are telling you, ito na yung chance mo eh. Matagal ka naghintay, matagal ka nagmuni-muni. The offer is so good, no? The opportunity is so beautiful na ang hirap-hirap niyang i-resist. Sabi dito, gather your strength. You have the ability para mapanalunan to, para magamit to in your advantage, and you will succeed on this offer. Try mo lang, subukan mo lang. Wala namang masama, di ba? Matagal ka rin naman naghihintay for something better para mag-expand, para mag-grow, di ba? So ito na yung chance mo. So why afraid? Why be so scared sa mga bagay na potential mong pwedeng makuha? So try, subukan mo lang. The offer is good. Ito na yung hinihintay mo. It will lead you to your success. Huwag ka masyadong makinig sa mga negang tao. Huwag ka masyadong mag-alala sa judgment ng iba. Ramdam mo to na ito'y para sa'yo. Okay? The answer is a big, big yes. So Sagittarius, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Saan ka nakaresonate? Comment ka lang sa baba. Ito rin po ang inyong April 6 to 12. Kung kayo po ay nakarelate, comment down below. I will read your messages. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Sagittarius today. Thank you po ha for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.